paborito kong almusal! Madali. At ang aghamang tutulong sa akin, natutunan ko na kung paano paramihin ang ketchup. Astig? Anuman para sa kapatid ko. Una, kailangan mong maglagay ng hulma sa kawali. Ang akin ay hugis ulo ng kuneho. Sunod, ilang itlog. Iiti kaiba usoy sa gitsay na nifsi at kulit ng itlog. Kaisawa ditong gawin dahil ang mga mata ng aking kuneho ay pula ng itlog. Ang natitirang bahagi ng kanyang mukha ay puti. Dapat ay nagawa mo ito ng maayos. Lolo, ano sa tingin mo? Oh, oras na para magsimula ako! Ano ang gagawin niya para sa agham? Well, oras na para subukan ang aking magnifying ray sa gilid. Hey, hindi! Mukhang hindi mo ito nadagdagan, kundi nabawasan. Hindi, yan nakakatawa. May nangyaring mali. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito. Ha? Oh, nainggit ka na ba sa akin? Hindi na lang ito agham. Totoong mahika na ito. Ang galing! Panahon na para ilagay ang malaking itlog na ito sa kawali. Siguradong hindi ito mababasag dito. Ang galing! Ang galing! Sige! Ang siyensya mo ay walang kwenta. Heto ang pangunahing kasanayan ko. Gagawa ako ng talagang kakaiba para kay Vicky. Una, kailangan mong basagin ang mga itlog sa mga espesyal na hulmahan. Isang hulmahan para sa isang itlog. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa kumukulong tubig. Abihman, sa go-to ng mga itlog, gagawa ako ng sandwich. Una, hiningat mong durugin ang abokado at ikalat ito sa tinapay. Ang mga itlog na nagawa ay kailangang ikalat sa paligid nito. Tingnan mo, parang kuneho na nakaupo sa damuhan. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mas gusto ko ang aking kuneho. Ang laki ng kanyang mga mata. And ako sa Zarek Lumikos. Chena kalaking itlog sa ring hepores naisubikan ni Vicky. Counting ketchup na pinarami ko sa simula ay hindi rin makakasama. O Vicky, oras na para pumili ng panalo. Ang lahat ay mukhang napakasarap. Sa tingin ko, susubukan ko muna ang itlog ng kuneho ng kapatid ko. Ang ideya ay astig at ang lasa ay kamangha-mangha. Talagang gusto ko ito. Oh, natutuwa ako. Ano ang kawili-wiling inihanda ng chef para sa akin? At muli, ang kuneho, pero sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Tingnan natin, masarap. Alam ko na yon. Mga itlog? Oo, pero ayoko ng abokado. Gusto kong iluwa ang mga iyon. At ano ito, Lolo? Anong klaseng higanting itlog? Hindi ko papayagan ang eksperimento sa sarili ko. Kaya sis, ikaw ang panalo. Ang galing. Hurra! Alam kong magugustuhan ito ni Vicky. At sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng cocktail para sa akin. Alam ko ang ilang mga cool na recipe. Ito ay isang napaka-interesanting pagsubok. Isang cocktail. Madali lang. Hindi ako bago sa paghahalo ng iba't ibang likido. Para magsimula, gusto kong magluto ng lollipop sa mga stick. Para gawin ito, ibubuhos ko ang mga lollipop na nasa likidongan nyo sa mga kono. Pagkatapos, isasawsaw ko ang isang stick doon na dati nang binudburan ng asukal. Kailangan na lang markahan ang oras. Malapit nang maging handa ang mga lollipop. Matutulog muna ako. Talagang natutulog siya. Mas kaunti ang ingay niya at gusto kong gumawa ng strawberries, Sprite at ilang yelo para sa cocktail. Gagawin ko ito sa blender para makakuha ako ng totoong cocktail. Mas tiyak ang unang bahagi nito. Stig. Ang tuslur sa basa, asing we coordinate sa Sprite sa yellow. Paging ang worry niyo ay busto ron or layer sa malaking baso na ito pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, gagamitin ko ang paborito kong blueberries. Ito ang magiging huling ikatlong layer ng aking cocktail. Oo, lumabas itong mas maganda kaysa sa mga hotels sa pinakamagagandang resorts. At kung palamutian ko ito ng strawberry at isang hiwa ng magandang straw. Oh, ano yun? Mukhang handa na ang lahat. Mahilig ako sa lollipop. Ang ganda ng kinalabasan nila.
Oh, nainggit ka ba sa akin? Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kristal na ito. Mwah! Hindi pa yan lahat. Ngayon kukunin ko ang baso at isasawsaw ito sa makulay na asukal. Pagkatapos niyan, kailangan mong ihulog ang mga lollipop sa loob ng mga baso. Magdagdag ng yelo at Sprite. Ang galing. Bingo! Oh, may naisip ako. Sa cocktail ko, ihahalo ko lang ang mga paboritong pagkain ni Vicky. Magsisimula ako sa Skittles na candy. Oh, kahit ako hindi makakalampas sa kanila. Ang sarap nila. Sila ang magiging ilalim ng aking aquarium. Parang mga bato. Yellow na marmalade at kaunting asul na Fanta. Ito ang magiging base ng cocktail. Tingnan mo, parang aquarium. Vicky, oras na para subukan. Ang astig ng mga cocktail na ito? Siguro susubukan ko muna itong sea cocktail mula sa kapatid ko. Maganda at masarap. Lalo na para sa'yo. Chef, ginawa mo rin ang iyong makakaya. Nakakagulat na masarap. Sinubukan ko. Lolo, talagang hindi ko inasahan ang ganitong kagandahan mula sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro sa pula. Isang malaking plus na hindi lang siya gumawa ng cocktail, kundi may lollipop pa. Napakasarap. Lolo, ikaw ang panalo. Lolo, ikaw ang panalo. Talaga? Hora. Oh, salamat, Apo. Sa ikatlong round, maghanda ka ng kakaibang salad para sa akin. Isang salad, madali lang. Magagawa ito. Haibdorver, class luto ng salad. Sa tingin ko, madali lang ito. Mga babae, huwag magmadali. Ako muna, meron akong magandang plano. Alam ng lahat na walang mas hihigit pa sa mga gulay na pinipitas mo mula sa hardin. Kaya, bakit hindi ako magtanim ng sarili kong hardin sa bahay? O kuha ako ng ilang mga sample mula rito. Halimbawa, isang salad. Para gawin ito, kailangan mo lang magtanim ng buto ng litsuga sa isang paso na may lupa. Ang buto, sa pamamagitan ng paraan, ay fermented. Dapat itong tumubo sa loob ng ilang segundo. Ang tubig? Sige, tubig lang yon. Pero tingnan mo kung gaano kabilis lumabas ang salad. Sa palagay ko, ito ay isang tunay na himala. Oo, Lolo. Halatang hindi niya alam kung paano mag-asikaso ng mga gulay. Ano yan? Ano ang komplikado dito? Gustong-gusto ng lahat ang cracker sa salad, kaya maglagay ng ilang beans at tomato sauce sa ibabaw. Ang pangit tingnan. Ano yon? Kakagawa ko lang ng perpektong tirahan para sa dinosaur. It may damo at bato lahat ng kailangan mo. At masarap ito. Sa tingin ko, ang build na ito ay maaaring malampasan ng anumang ibang salad. Kaya, may pagkakataon ako. Una, kailangan mong pagsama-samahin ang lahat ng gulay at hiwain ito. Napakadaling gawin ito. Pero ang regular na salad ay nakaka-boring. Heto ang salad na ginawa sa estilo ng modernong sining. Ito ay sobrang astig. Lolo, ang galing nito. Chef, gusto mo ba ito? Gusto ko ang salad na gagawin ko. Una, kailangang lagyan ng sarsa ang plato. Susunod, kailangang ilagay ang pita bread sa blender para gilingin ito sa maliliit na piraso. Dapat ibuhos ang mga mumo sa sarsa. Ngayon, gagamitin ang mga gulay. Itatanim ko sila na parang tumutubo sila mula sa sarsa. Ibig sabihin, mula sa lupa. Sa palagay ko, ito ay isang napaka-hindi pangkaraniwang ideya. Ganito ihain ang mga salad sa mga pinakamahusay na restaurant. Parang hindi totoo ang lahat. Magsisimula ako sa lolo ko, ang astig at napakalaking dinosaur. Ano kaya ang gawa nito? Tama na. Tingnan natin. Tsokolate. Bukod pa rito, sobrang sarap. Anong klaseng bato ito? Bla, hindi maganda. Ayoko ng beans. Oh, hindi ko alam. Ate, sayang lang ang pagpunta mo sa art school. Hindi man lang niya kayang iguhit ang mga gulay niya. Sinusubukan para sa'yo. Pero ang salad ng chef, ang pinakamaganda, well, oras na para tikman ito. Nasaan ang kutsara ko? Tara na. Puro gulay lang. Ayoko nito. Masyado ka pang bata. Ay, hindi.
Munting kapatid, binabati kita sa iyong tagumpay. Ang galing niyan. Horay, talagang maswerte ako ngayon. Parang tunay na chef ang pakiramdam ko. Nahanda na ang mga bayani para sa unang hamon. Kailangan kumain ni Brittany gamit ang tinidor. Yung mahalaga ay hindi siya makakuha ng sopas. May kutsara si Nancy. By the way, maaari rin itong gamitin bilang salamin. Well, itong cute na walrus ay si Anne at kailangan niyang kumain gamit ang chopsticks. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung ano ang meron sa mga babae. Coca-Cola? Wow. Well, sino ba ang hindi gusto ng Coca-Cola? Pero may problema. Paano ito inumin gamit ang tinidor? May ideya ka ba, Brittany? Mag-ingat. Kaya mo bang ibuhos ang buong Coke? Oh, ang pag-inom ng Coke gamit ang tinidor ay hindi madaling gawain. Mukhang naipit ang daliri ni Brittany. Hindi mo magawa ito nang walang surong dito. Oh, halamin natin ito. Ay, hindi Sige na, kaya mo yan. Oh, malaya na ang daliri. Oh! Oh, sa tingin ko may natirang Coke sa daliri, pero hindi ito ayon sa mga patakaran. Pasensya na, Brittany. Kailangan mong maghanap ng ibang paraan. Siyempre, hindi ka siya ang tinidor sa bote ng Coke, pero kung ibabaliktad mo ito, ibang usapan na. Oh, heto na, isang patak ng inuming gusto. Siyempre, matagal ang paraang ito, pero nagawa pa rin ni Brittany ang gawain. Ingat, Anne, hindi ligtas ang pagbukas ng bote ng Coke gamit ang mata. Ngayon, susubukan ni Anne na mag-enjoy ng Coke gamit ang kanyang chopsticks. Oo, yung sarap na ang pomerangs to ay hindi rin ang pinakamabilis, pero gumagana pa rin. Ang mahalaga ay tama ang pagkalkula ng trajectory. Gumana ito. Ngayon, ibuhos ang Coke ng ganito. Oh, ang sarap! Ito ay katulad ng gamot na ibinigay sa akin ng lola ko, pero mas masarap ang cola. Hoy, iyon na ba lahat? Aba, natapos ko na ang unang gawain. Pasensya na mga babae, pero mas astig ang kutsara kaysa tinidor at chopsticks. Malinaw naman. Oh, halos gumana ito. Oh, hindi yan! Ang bago kong damit ang mukha ko! Oh, hindi! Anong nangyayari? Basang-basa ako at nawawala. Seryoso! Sulit gamitin ang kaunting imahinasyon at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng tinidor or kutsara or chopsticks ay maaaring gamitin para sa pinaka-hindi pangkaraniwang layunin. Ang galing ng drum solo mo, Anne, pero mukhang medyo na-distract tayo. Buksan na natin ang ating mga putahe. Wow! Ang sarap ng mga pansit at ang bango nito. O malamang naglalaway na ang mga babae ngayon. Nagawa ni Brittany na balutin ang lahat ng noodles mula sa pakete gamit ang tinidor. Ang laki ng bungkos ng noodles. Wow! Pero paano natin ito haharapin ngayon? Wow! Oo, walang hadlang sa pagitan ng taong gutom at masarap na pansit. Ang bilis na ubos ni Brittany ang isang buong bag ng pansit. Mag-ingat, medyo maanghang ang mga pansit na ito. Ha? Sa tulong ng aking chopsticks, madali kong mahahawakan ng mga noodles na ito. Ang sarap. Masarap. O maanghang pero gusto ko ito. Kaunti pa. Anong nangyari? Mukhang tapos na. Ikaw na ngayon, Nancy. Sige, subukan natin ngayon. Kumuha tayo ng ilang pansit. Sige, kaunting pansit lang. Ano ito? Seryoso? Wala akong swerte. Hindi. Hindi. Mga burger? Sino ang hindi nagmamahal sa mga burger? Siyempre, lahat ay nagmamahal sa kanila. Pero ang pagkain ng burger gamit ang kutsara ay isang hamon pa rin. Ngayon tingnan natin kung paano ito haharapin ni Nancy. Wow! Mukhang nagawa ni Nancy na hiwain ang burger gamit ang kutsara na parang kutsilyo. Ang unang subo ng burger ay lumilipad papunta sa bibig. Sarap? Magaling, Nancy. Sige, subukan natin. Magsimula tayo sa isang tinapay. Magaling! Ngayon, litsugas kamatis. Ang katas. At sa wakas, ang pinakamasarap na bahagi. Oo. Ang sarap. Si Brittany ay nakayanan din ang gawain. Turno na ni Anne.
Oo, hindi magandang kombinasyon ang chopsticks at burger. Habang ang ibang mga babae ay nag-e-enjoy sa kanilang mga burger, si Anne ay pilit na sinusubukan kahit isang piraso. Ay, hindi. Mukhang ang burger ni Anne ay, oo, nagkalat sa buong mesa. Pero baka mas madali ito para sa kanya. Wow, minsan ang mga pagkabigo na nangyayari sa atin ay nagdadala ng pinakamaraming kabutihan. Nakakarating si Anne sa patty. Oh, ang katas naman nito. Gayon pa man, kinain ni Anne ang kanyang burger. Pero mukhang si Britney pa rin ang nangunguna sa ating kompetisyon. Oo, tara na. Ano? Isang putahe lang? Ang kakaiba. Ano kaya ang nasa loob? Wow, isang chocolate fountain. Ang daming tsokolate dito. Sino ang mauuna? Binabad ni Britney ang kanyang tinidor sa tsokolate. Sa ganitong paraan, hindi ka makakakuha ng maraming tsokolate pero mas mabuti na ito kaysa wala. Oo, sulit ang pagsisikap para sa ganitong lasa. Hoy, sige. Ngayon, susubukan ni Anne na kainin ang tsokolate gamit ang mga chopstick. Ang sarap naman ito. Si Nancy marahil ang pinakamaswerte sa lahat. Tingnan mo kung gaano karaming tsokolate ang makukuha mo gamit ang kutsara. Oh, oo. Sandali. May naisip ako. Ayan na. Dahan-dahan. Kiro ay sa Wishir. Gumaaral tong invention na ito. Pasensya ng mga babae, pero sarado ang fountain para sa technical na gawain. Ito ay napaka... Maganda. Wow, mukhang si Britney ay kasalukuyang nasa unang pwesto kasama si Nancy. Sino ang mananalo? Oh, mong size, yado yung inyong mga kubiertos. Panahon na para subukan ng bagong putahe. Ano kaya ang makukuha ng ating mga bida sa pagkakataong ito? Wow! Tingnan mo itong malaking plato ng Skittles. Mukhang handa na si Nancy na kumuha ng isang kutsara ng mga masarap na drizzis na ito. Oh, ang tamis! At ang daming lasa ang halo-halo sa bibig. Kinakain ni Nancy ang Skittles na parang cereal sa almusal. Sa tingin ko maraming tawang hindi tatanggi sa ganitong kasarap na almusal. Ang huling drizzy. Boom! Magaling na trabaho, Nancy. Oo, ang pagkain ng Skittles gamit ang kutsara ay hindi naman pinakamasamang option, hindi ba? Ngayon, tingnan natin kung paano haharapin ni Britney at ng kanyang tinidor. Oo, hindi mo makukuha ang kasing dami ng Skittles gamit ang tinidor kumpara sa kutsara. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Ayan na, unti-unti tinidor sa tinidor. Super, mahusay din si Britney sa kanyang gawain. Naiiwan na lang si Anne. Paano yon? Ang baho. Ito. Hindi. Ito ngayon. Oh, gumana. Magaling. Halika sa akin. Naku. Oh, hindi. Britney, ayos ka lang ba? Sino ang mag-aakala na ang Skittles ay maaring maging delikado? Pasensya na, Anne, pero malas ka ulit sa pagkakataong ito. Ang baho. Sa 3, 2, 1. Wow! May siyon! Agad na inilagay ni Britney ang kanyang mais sa tinidor. Panahon na para subukan ito. Oh, napakasarap. At kapag natikman mo na ang masarap na ito, minsan magiging napakahirap tumigil mamaya. Oh, ang mga babae ay maaari lamang mainggit. Ang pagkain ng mais gamit ang tinidor ay napakakumbinyente pala. Magaling na trabaho. Ngayon si Anne naman. Baka subukan mo ng ganito. Hindi. Mahirap ito. Sandali lang. May ideya. Ngayon ay mas naging maginhawa ang pagkain ng mais para kang kumakain ng barbecue at hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Super, ang galing mo, Anne. Iyon ay isang mahusay na life hack talaga. Talaga? Kumakain ng mais gamit ang kutsara? Baka subukan mong hukayin ito ng ganito? O baka ganito? Hindi ito gumagana. Pasensya na, Britney. Hindi mahulaan ang mais na ito. Kuku! Woohoo! Handa na ang lahat. Tara na! Oh, tara na. Wow!
Tingnan mo kung gaano karaming chips ang nandito. Mahilig ka ba sa chips? Ano ang paborito mong flavor ng chips? Iwanan ang iyong mga pagpipilian sa mga komento. O mukhang hindi pinakamadaling paraan ng pagkain ng chips gamit ang tinidor. Well, pwede mong kunin ang isang chip na ganito. Sige. Ang sarap ng pagkalutong, ang galing. At sa ganitong paraan, hindi ka makakakain ng maraming chips ng sabay-sabay. Pero minsan, gusto mong patagalin ang kasiyahan. Wow, mukhang nagawa ni Ann na makakuha ng isang chip gamit ang kanyang chopstick. Oo, ang sarap naman. Tingnan mo kung gaano kabilis nawawala ang tore ng chips na ito. Magaling, Ann. Ngayon, irsawag Nancy. Oops, yung tore ni Nancy ay nagkalat sa buong mesa. Baka gumana ito ng ganito. Halika, pumasok ka sa kutsara ko. Nakakainis na mga chips. Kaya, mag-sum up na tayo. Huray! Binabati si Britney sa karapat-dapat na tagumpay. Ang pilak na medalya ay napunta kay Nancy. Well, si Ann ay nasa ikatlong pwesto. Mga babae, mahusay kayo.